Hi everyone! Again, welcome back to my YouTube channel. In today's video, ang pag-uusapan natin ay patungkol pa rin sa utang. Kasi I think ngayong pandemic, marami sa atin ang nangangailangan or marami sa atin ang naghahanap kung saan ba sila pwedeng makahiram ng cash. Kasi ngayong nasa pandemic tayo, marami tayong pangangailangan at medyo mahirap na rin tayo manghiram sa mga friends natin. Medyo mahirap din tayo manghiram sa mga family natin or sa mga relatives natin kasi halos lahat ay apektado ng pandemic na ito at halos lahat ay nangangailangan ng pera. Kaya huwag tayong magalit kung nagtry ka na manghiram sa mga kakilala mo at hindi ka nila pinahiram kasi nga lahat tayo ay malaki yung pangangailangan, especially ngayon na maraming nawalan ng trabaho, maraming bumagsak ang kanilang mga businesses, maraming hindi natuloy ang kanilang flight papuntang ibang bansa, yung mga OFWs natin dahil nga sa pandemic na ito na pangkalawakan talaga yung naapektuhan. Kaya huwag tayong mainis, huwag tayong magalit sa kanila. Usually, yung mga topic natin or yung mga neshare ko sa inyo, ayun nga yung mga patungkol sa utang para magkaroon kayo ng idea kung saan tayo pwedeng manghiram, kung saan tayo pwedeng lumapit kapag nangangailangan tayo ng cash. And I think yung mga bangko at yung mga lending companies, yung isa sa mga malalapitan natin talaga. And yung mga previous video ko nga, marami akong mga na-share na mga bangko and yung mga online lending na nag-o-offer ng loan na legit talaga at medyo mababa yung interest rate nila. Kaya kung gusto nyong mapanood yung mga previous video ko, i-browse nyo lang yung mga naunang video na na-upload ko. Makita nyo yung mga top 5, top 10 na bangko na nag-o-offer ng personal loan na may mas mababang interest rate and meron din akong mga ni-recommend na ibang online lending app kapag emergency cash yung kailangan natin. Pwede tayong makapanghiram sa mga ibang lending na nag-o-offer ng loan na mabilis yung pag-approve nila. And pag gusto niyo naman na mapanood yung mga ibang videos patungkol sa mga reviews natin sa mga iba't ibang online loan app, pwede niyo rin i-check yung mga previous video ko. Kasi marami din akong ginawa na honest review ko sa mga iba't ibang online loan app. Okay? Ang topic natin ngayon ay yung Pure Gold Cash Salary Loan. Siguro marami sa inyo ang nakarinig sa product ni Pure Gold Finance na ito, pero hindi nyo pa alam kung paano nga ba mag-apply, kung ano nga ba yung mga requirements. Nakikita ko naman ito sa mga social media like sa Facebook na may mga nagpo-post pero minsan kasi siguro hindi natin nababasa yung mga details na nilagay nila. Kaya yun yung i-share ko sa inyo ngayon. Sana panoorin nyo yung video na ito hanggang sa matapos. And gusto ko lang din sabihin sa lahat na hindi ho ako binabayaran ni Pure Gold Finance para gawin yung video na ito. Kagaya ng sinabi ko dahil halos lahat ng mga topic ko ay patungkol sa mga utang. Kaya ang napili ko ngayon na i-share sa inyo ay itong si Pure Gold Finance or yung Pure Gold Cash Salary Loan. Pag-usapan natin kung paano mag-apply, ano nga ba yung mga requirements, guide on Pure Gold Cash Salary Loan application process. Una, nagagawin natin kung gusto nating mag-apply ng Pure Gold Cash Salary Loan, ay i-prepare yung mga requirements. Ano nga ba yung mga requirements na kakailanganin? Fully accomplished salary loan application form. Hindi talaga nawawala yung application form. Copy of SSS ID. Copy of government issued ID front and back. Palagi akong sinasabi na kapag mag-submit tayo ng valid government ID, palagi niyong lagyan na lang din ng 3 specimen signature. And original copy of Certification of Employment, COE. Copy of 1-month payslip. Kailangan din makapag-submit tayo ng copy of 1-month latest bank statement. And proof of billing address or yung utility bills. Ano nga ba yung mga utility bills? Meralco bill, water bill, pwede rin yung mga internet bills like yung bill natin sa Globe, sa PLDT. Tapos yung 2x2 photo with signature. At kailangan din meron tayong post-dated check payment pero upon approval of the loan naman. At ang pangalawang hakbang kapag gusto nating mag-apply ng Pure Gold Cash Salary Loan, once na nakompleto natin lahat yung mga requirements, pwede nating isubmit via online or pwede rin naman tayong dumiretso sa branch. At kapag nasa branch ka, ipacheck mo yung mga requirements mo sa mga staff ni Pure Gold Finance para makita nila kung tama ba lahat yung mga nasubmit mo, makita nila kung meron pa bang kailangan na isubmit or may mga kulang pa ba sa mga requirements na nadala mo. Ang pangatlo, kapag nasubmit mo na yung requirements mo sa branch ni Pure Gold or sa online, aantayin mo na lang yung update
na manggagaling sa mga staff or na manggagaling sa Pure Gold Finance para doon sa process ng application mo at syempre yung status ng application mo, it's either approve or decline. Ngayon, pag-uusapan natin yung mga usually na tinatanong ng mga applicant or ng mga gustong mag-apply ng loan. Siguro may mga nagtatanong sa inyo kung sino ba yung mga pwedeng mag-apply sa Pure Gold Cash Salary Loan. Ang pwedeng mag-apply sa Pure Gold Cash Salary Loan ay yung mga empleyado na nagtatrabaho ng 1 taon at mahigit. Hindi pwede yung 1 month pa lang or 3 months, 4 months, 5 months ka pa lang na nagtatrabaho. Kasi may tendency talaga na ma-decline yung application nyo. Kasi isa sa mga qualifications nila sa mga pwedeng mag-apply ay yung mga empleyado na nagtatrabaho na sa present employer nila at least 1 year pataas. Magkano ba yung pwedeng mahiram kapag gusto nyo mag-apply sa loan na ito? The minimum amount you can borrow depends on your monthly income and the loan amount that will be approved. Nakadepende yung pwede nyong mahiram doon sa monthly income na naisubmit nyo and yung i-approve nila. Ang usually na pag-process doon sa loan application nyo ay inaabot siya ng 1 week hanggang 2 linggo. Medyo matagal-tagal yung process nila compared sa mga ibang na-discuss ko sa mga ibang lending kasi yung mga iba 3 days lang, 1 day po. Pwede nyo nang makuha yung loan process nyo pero itong si Pure Gold Cash Salary Loan, inaabot siya ng 2 linggo. Pero I think naman kung maganda yung mga requirements na i-submit mo and nakikipag-cooperate ka during the CI at yung mga employer mo, natawagan naman sila agad, hindi naman siguro aabutin talaga ng 2 linggo. Parang maximum na lang din siguro nila yung 2 linggo. Paano ba tayo magbayad ng monthly amortization? Halimbawa na aprubahan ka at nakuha mo na yung loan proceeds mo. Bali, ang mode of payment ho ni Pure Gold Cash Salary Loan ay via PDC or post-dated check. At siguro may mga nagtatanong sa inyo na halimbawa nakaluwag-luwag kayo or nagkaroon kayo ng medyo malaking cash at gusto nyong i-pay off yung loan nyo, pwede ba yung ganon? So, by the way, wag ho kayong mag-alala kasi pwede kayong mag-pay off ng loan nyo, pwede kayong pumunta sa branch ni Pure Gold Finance or pwede nyo rin silang matawagan. Search nyo yung contact number nila sa Google and tawagan nyo sila para ma-inform nyo sila na gusto nyong i-pay off yung loan nyo kasi pwede naman sa kanila yon. Yung mga ibang bangko parang hindi nila ina-advise yung ganon na i-pay off mo yung loan mo. Pero itong si Pure Gold Finance, okay lang sa kanila. And halimbawa na aprubahan yung loan nyo sa Pure Gold Finance, paano ba or saan nyo ba makukuha yung pera? The approved loan amount will be issued through check that you will personally receive by visiting your designated branch. After that, gusto ko lang sa inyo ng ibang tips or mga simpleng tips para mapabilis maaprubahan yung loan application nyo at karoon ng chance na maaprubahan yung loan application nyo. Una, kapag mag-fill out kayo doon sa application form, palagi kong sinasabi sa mga previous video ko na kailangan malagay natin lahat yung mga information na kakailanganin doon, especially yung best time to call. Kasi base sa mga naging experience ko sa pag-assist ng clients sa mga ibang bangko, inabot yung application nila ng 2 linggo, ng 3 linggo, hindi pa siya naaprubahan kasi ang reason ay yung mahirap matawagan si client or if not naman, mahirap matawagan si HR or yung manager nyo. Minsan, nagsasend yung bangko ng mga email doon sa HR and itong si HR naman sobrang matagal mag-respond doon sa email ni bangko. Kaya ang nangyari, kapag lumalabas yung status ng client, ang laging nakalagay doon ay waiting ng email ni HR, waiting ng respond galing sa HR, kaya doon tumatagal yung process ng application. Kasi hindi basta-basta mag-proceed si bangko sa next step ng pag-process doon sa application nyo kapag merong process na hindi magagawa. Ang pag-process kasi ng loan application natin, kahit sa bangko pa yan or sa mga lending, merong proseso na sinusunod. Kaya mas maganda na kapag mag-apply kayo ng loan, palagi kong sinasabi na ilagay natin yung best time to call, kung anong best time ka pwedeng matawagan at yung best time to call doon sa employer mo. Para kapag tumawag si bangko, mabilis silang makontak. Doon sa application form, ilagay mo sa taas, kahit maglagay ka ng doon sa mga maliliit na space na walang nakasulat, ilagay mo na lang din best time to call para sa'yo at doon sa employer mo. Mas maganda na inform nyo si employer nyo or si HR nyo na nag-apply kayo ng ganito para kapag-respond sila doon sa email or tawag na nanggagaling sa bangko. Dapat
huwag tayong magsinungaling pagdating ng CI. Kasi halimbawa, tinawagan ka ng bangko at tinanong ka nila kung ilang years ka na nagtatrabaho dyan sa present employer mo, tinanong nila kung magkano yung sahod mo, at halimbawa, ang sinabi mo na taon, kung kailan ka nagtatrabaho sa present employer mo ay 2 taon or 3 taon, pero nung nag-verify sila doon sa HR mo, 1 taon ka lang pala nagtatrabaho doon sa present employer mo. Kapag nagkaroon or hindi magkakatugma yung mga information na nanggaling sa'yo at nanggaling sa employer mo, possible na ma-decline yung application kasi parang nakikita nila na bakit ka nagsisinungaling, na hindi magkakatugma yung mga information, especially din yung mga nakasulat doon sa application mo, tapos magkaiba doon sa verification kay HR or magkaiba doon sa sinabi mo. At gusto ko lang din idagdag na kapag meron tayong canceled card or yung mga close card, mas maganda na isettle nyo yon. Or pag nasettle nyo naman, mas maganda na kumuha kayo ng clearance galing sa bangko kung saan kayo may canceled card or kung saan kayo may close card. At i-attach mo na lang din doon sa mga requirements na isubmit mo para pagkakita ni bangko or pagkakita ni Pure Gold Finance ay makikita nila na wala ka ng obligation sa ibang bangko. Kasi kahit hindi mo i-declare na meron ka palang canceled card or closed card, makikita ko yan. Kasi meron tayong tinatawag na CMAP, or in CMAP, kapag mag-apply yung isang borrower, i-check lang nila yung pangalan mo doon sa CMAP or sa website ni CMAP at makikita nila agad kung meron kang negative records doon sa ibang bangko. Kaya, mas maganda kung alam mo sa sarili mo na meron kang obligation sa ibang bangko na hindi mo pa nasisettle, mas maganda na isettle natin yon at kumuha tayo ng clearance and i-attach natin sa application. Kahit hindi sa Pure Gold Finance, kahit sa pag-apply natin sa mga ibang bangko, isama nyo yon. Okay? So, ayun lang muna yung mai-share ko sa inyo na mga tips at sana may natutunan kayo sa video na ito. Please don't forget to share this video to your friends at sa mga kakilala nyo na nangangailangan or naghahanap kung saan sila pwedeng mag-loan. Please don't forget also to like this video. Sana mag-subscribe kayo. And yun, share nyo yung video na ito. Thank you and bye-bye.